Ang topic na i-discuss ko for this video will be about properties of logarithm. So, uunahin ko na to yung properties of logarithm kasi ah, medyo related naman siya pagdating dun sa exponential form natin or dun sa properties of exponent. So, kasi ang logarithm, pwede rin natin siyang isulat in terms of exponential form. So, ang pinaka-base natin dito or yung pinaka-form niya is logarithm of, let's say, meron tayong logarithm of m to base b. So, paano ba natin kina-convert to papunta dun sa exponential? So, una, kapag nagsasolve tayo ng logarithm, ang ibig sabihin lang nito is ano yung value or ano yung exponent nung b natin para makuha yung value ng m. So again, ano yung exponent ng b to solve for the value of m. So let's say ang magiging sagot natin dito is n. So ibig sabihin yan, kapag ni-raise natin yung b by n, ang sagot natin is m. So pwede natin siyang isulat in terms of exponential form. So ang mangyayari lang, magiging siyang b raised to n is equal to m. So, pwede natin siyang isulat in terms of exponential. So, dun sa basic example muna. So, let's say, meron tayong given na logarithm of 25 to base 5. So, syempre, pag ganito, kahit hindi na din naman natin siya i-manual solution kasi 2 na agad dapat yung sagot kasi 5 raised to 2, 25 na kaagad. So, pero kung gusto natin pakita yung manual solution natin, pwede nating sabihin, so let's say ang makukuha nating value dito is n. So n ang magiging sagot. So pwede natin siyang isulat in terms of exponential. So pwede natin siyang sabihin as 5 raised to n is just equal to 25. Eh saan ba equal ang 25? 'Di ba ang 25 is just equal sa 5 raised to 2. So ang n natin dito is just equal to 2. So, ganun lang natin sinasolve yung logarithm. Ano yung exponent ng base natin para ma-solve yung value ng m. So, another example. So, for example, meron tayong given na logarithm of 81 to base 3. So, let's say again, yung sagot natin dito is n. Pwede natin siyang isulat into exponential form na 3 raised to n is equal to 81. So, 3 raised to n is equal to, ang 81 alam natin, 3 raised to 4 lang yan. So, ang n natin is already equivalent to 4. So, next, how about ganito? So, paano naman kapag ang given natin is logarithm of, let's say, logarithm of 1 over 32 to base 2. Saan equal niyan to? So again, let's say n to. So pwede natin ulit isolve or isulat in terms of exponential. So magiging lang 2 raised to n is equal to 1 over 32. So alam natin ang 1 over 32 is just equal sa 1 over 2 raised to 5. Pero again, based on sa discussion natin ng properties of exponents, hindi pa natin pwedeng equate yung exponents ng dalawang to kasi nasa baba pa yung sa right side. So ang gagawin natin, itataas lang natin siya. So magiging negative lang yung exponent. So ang n natin is just equal to negative 5. So next naman kapag ganito, so let's see, meron tayong given na logarithm of 100 to base 10. So, syempre ang sagot natin kahit hindi na natin i-manual pa, alam na natin 2 yung sagot. So, kaya ko lang dinagdag to kasi kailangan nyo rin tandaan na kapag yung pagkakasulat niya is logarithm of 100, automatic 2 na to. Kasi kapag ganyan yung pagkakasulat natin, wala siyang nakalagay na base, automatic ang base natin is equal to 10. So that means kapag meron kayong given na let's say logarithm of m, equal lang din to sa logarithm of m to base 10. So tatandaan nyo yan, dapat kapag hindi nakasulat yung base ng logarithm natin, lagi siyang equivalent to 10.
So next, meron din tayong tinatawag na natural logarithm or yung ln. So, kailan ba tayo nagkakaroon ng ln? Nagkakaroon lang tayo ng ln kapag meron tayong logarithm of m na nakabase sa e. Wherein ang e na to, ito yung constant natin. Yung e is I think 2.718. So, meron pang kasunod na decimal yan. Constant lang yung value. So, kapag yung base natin is E, pwede rin natin siyang isulat as ln of m na lang. So, tatandaan nyo yung dalawang yan. So, next, ah try tayo ng ibang problem. So, pero this time, try natin what if naman nagpapasolve siya ng value ng x. So, for example, tuloy ko lang siya dito. So, solve for x lang. So, solve for x. Pati yung mga sa susunod, try natin. Solve for x lang. And then, ang given natin is logarithm of uh, x to base 4 is equal to 2. So, madali lang din ulit to. Ang gagawin lang, kailangan i-convert natin siya to exponential form. So, ang mangyayari lang, meron tayong base, which is 4, raised to 2, kasi ito yung exponent niya is equal to x. So, that means ang x natin is equal to 16 kaagad. So, ayun na. Ganun lang naman. So, try pa tayo ng ibang example. So, try tayo ng ibang example. So, what if naman ang given natin is, so, for example, ang pinapakuha naman, meron tayong logarithm of x to base 9 is equal to 1/2. So, again, convert natin to exponential. Magiging lang tong base raised to exponent. So, ang exponent is yung sagot sa logarithm is equal to x. Pero ano ba yung 1/2? 'Di ba ang kapag raised to 1/2, that means square root lang yan. So, square root of 9. So, ang x natin is already equal to 3. So, paano naman kapag ganito? So, let's say ang given natin is logarithm of 243 to base x is equal to 5. So again, convert lang to exponential. So magiging tong x raised to 5 is equal to 243. Para saan ba equal ang 243? So ang 243 is just 3 raised to 5. So para ma-solve natin yung value ng x, kunin lang natin yung fifth root. Kung dati, 'di ba, kung meron tayong nth root, nire-raise natin to n. So this time, ang goal natin is ma-solve natin yung x. So ang gagawin niyan dito is kukunin yung fifth root or i-raise lang both sides of the equation by 1/5. Kasi nga, 'di ba, whenever na nagmamanipulate tayo ng equation, 'di ba, lagi ko naman sinasabi na kung ano yung gagawin mo sa left, yun din yung gagawin natin dun sa right side. So magwa 1 lang yan. So ang x natin is equal to 3. So, last example dito sa basic definition. So, paano naman kapag ganito? Logarithm of 512 to base x is equal to 9. So, again, exponential lang. X raised to 9 is equal to 512. Eh, ang 512, part lang yan nung sa, ano natin, yung sa mga 2. So, ibig sabihin, x raised to 9 lang to is equal to 2 raised to 9. 2 raised to 9. Pwede nyo namang i-manual. So, kaya nga sabi ko nung minsan, kailangan familiar din kayo dun sa mga common na ano nila, yung 2 raised to 3, raised to 4, raised to 5, and so on. So, ibig sabihin, kunin lang natin yung ninth root niyan nito. So, ang answer natin is x is equal to 2. So, next, proceed tayo dun sa next property natin. So, next property natin, kapag naman, ah,
kapag naman meron tayong given na ano, or meron tayong involved na addition ng logarithm. So, addition ng logarithm. So, let's say meron tayong given na logarithm of m to base b plus logarithm of n to base b. So, yung property na to, ang tatandaan nyo lang is dapat parehas yung base nila. So, pwede lang natin silang pag-combine kapag parehas yung base nila. So, kapag nasa ganyang format siya. So, dito parehas yung base nila. So, isang condition pa, pwede lang natin silang mapag-combine if wala silang coefficient. So, dapat 1 lang parehas yung coefficient nila. So, kapag kasi meron, for example, meron 3 to, hindi natin sila pwedeng pag-combine ng basta-basta. So, yun muna yung tatandaan dun sa property na to. Dapat parehas yung base and dapat naka 1 lang yung coefficient nila. So, pwede nating simplify ito as logarithm of, ang gagawin lang, same pa din yung base natin. Ang gagawin is imomultiply lang natin yung nasa loob ng logarithm. So, ayan na. Yun yung property natin. So, for example, meron tayong given. So, ang given natin is logarithm of x to base 2 plus logarithm of 2x to base 2. So, eto, tama naman yung condition. Wala tayo, parehas sila ng base and wala na silang coefficient before nung logarithm. So, that means, pwede nating diretsong i-combine lang yung dalawa. So, meron tayong logarithm to base 2. Ang gagawin lang, multiply lang natin yung nasa loob, which is x times 2x. So, magiging sagot natin is logarithm of 2x squared. So, magiging lang tong 2x squared to base 2. So, ayan na, napag-combine na natin sila into a single logarithm. So, paano naman kapag kapag pinapasimplify pa yung mismong final answer? Kasi ito yung naging answer natin. So, dito niyan, kung titignan nyo, ah, meron tayong logarithm of 2x squared to base 2. So, pwede nating masimplify yan. Paano? So, kung applicable, yung kapag meron tayong naka-add na logarithm, pwede natin silang pag-multiply na lang sa loob, pagsamahin. Ibig sabihin, kapag meron tayong naka-multiply dito sa part na to, that means pwede rin natin silang i-expand. So, paano natin i-expand yan to? Kung sisimplify natin yan, pwede nating sabihin that this given is just equal sa logarithm of 2 to base 2. So, add or plus logarithm of x squared to base 2. So, ano yung ginawa ko doon? Ang ginawa ko, in-expand ko naman sila. So, kasi based dun sa property natin, if naka-add sila, pwede nating i-multiply. So, ibig sabihin, if naka-multiply yung sa loob, pwede rin natin silang i-expand. Pero saan ba equal to? Logarithm of 2 to base 2. So, 'di ba kapag susulat natin 'yan to exponential form, 2 raised to n is equal to 2. Eh, 2 raised to 1 lang 'yan, n is equal to 1 na kaagad. So, that means, so additional property na lang siguro, kapag meron tayong nakita na given na logarithm of m to base m, let's say, parehas yung value, automatic equal na to sa 1. So, next. Yung next naman, same lang dun sa sa ln of e. Ang ln of e natin, equal lang din to sa 1. So, paano naging equal sa 1 ang ln of e? Kasi ang ln of e, diba, based sa definition, logarithm lang na naka-base sa e. So, ibig sabihin, logarithm of e to base e, equal lang din sa 1 to. Kaya ang ln of e natin, 1 lang yan. So, another example dito. So, dagdag lang tayo ng example. So, let's say ang given natin is logarithm of
x plus 1 plus logarithm of x minus 1. So ito, pwede nating combine kasi wala silang nakalagay na base. Ibig sabihin, automatic na 10 yung base natin. So kung parehas silang 10 na base, ibig sabihin pwede nating simplify yung nasa loob. So equal lang to sa logarithm, pwede nating multiply na lang yung nasa loob, which is x plus 1 multiplied by x minus 1. So ang gagawin, magfo-FOIL niyan tayo dito. So equal lang to sa logarithm. So magiging lang tong x squared. Start muna ako sa first and then sa outer, which is negative x. Dun sa inner is positive x and then dun sa last part is minus 1. So ang sagot natin dito is just logarithm of x squared minus 1. So, yan na yung simplified value. So, hindi na natin pwedeng paghiwalay ito kasi iisang logarithm sila. So, hindi nyo pwedeng sabihin na logarithm of x squared minus logarithm of 1 yan. Wala tayong ganong property. So, ibig sabihin yan, yung buong x squared minus 1 natin, siya yung nasa loob ng logarithm. So, hindi rin natin sila pwedeng paghiwalay kasi hindi naman sila nakamultiply. So, kahit tatlo pa yan, so, kahit tatlo pa sila, for example, meron tayong given logarithm of x plus logarithm of y plus logarithm of z. So, since pare-parehas yung base nila and naka-add sila lahat, ibig sabihin mo multiply lang natin yung tatlo. So, magiging niyang equal sa logarithm of x, y, z. So, yun na yun. So, next, try naman natin to. Expand naman natin. So, what if ang given natin is logarithm of 4 to base 2 or logarithm of 4xy to base 2. So, ang goal natin is to expand yung logarithm. So, ang mangyayari niyan, since nakamultiply yung apat or yung tatlo dun sa loob, yung 4, yung x and y, pwede natin silang paghiwa-hiwalay. So, ang mangyayari, magiging lang tong logarithm of 4 to base 2 plus logarithm of x to base 2 plus logarithm of y to base 2. Eh, saan ba equal to? Logarithm of 4 to base 2. Equal lang yan sa 2. Kasi ano ba yung exponent ng 2 para makuha yung 4? 2 lang. So, final answer natin dito will be 2 plus logarithm of x to base 2 plus logarithm of y to base 2. So, ang ginawa natin is in-expand lang natin siya. So, next, proceed tayo dun sa next property. So, ang next property naman natin, what if kapag minus naman? Kasi kanina naka-add. So, kapag minus naman, so let's say meron tayong given na logarithm of m to base b minus logarithm of n to base b. So, kapag ganito naman, kapag naka-minus siya, ang ginagawa lang natin is dinidivide lang natin. So, magiging lang tong logarithm of m, yung naka-positive is yung nasa numerator and yung dinidivide naman natin is yung naka-minus which is n. So, ayan. So, ibig sabihin pwedeng magsama-sama yan. Meron naka-plus, meron naka-minus. Ibig sabihin lang nun, kapag naka-plus sila, mumultiply. Kapag merong naka-minus, siya yung i-divide natin. So, try natin to. So, what if ang given natin is just ganito? So, ang given is logarithm of x squared plus logarithm of xy minus logarithm of y squared. So, ayan. Pwede natin yung pagsama-samahin. Yung una, naka-plus sila. So, that means mo-multiply natin to. So, and then naka-minus to. I-divide lang natin siya. Nasa baba niyan to. So, kaya kapag i-combine natin, magiging na agad siyang logarithm of x squared multiplied by xy kasi yan yung naka-plus. And then naka-minus to. Ibig sabihin yan yung i-divide natin. So, simplify lang. So, magiging lang tong logarithm of
So, logarithm of x cubed multiplied by y over y squared. Pero pwede nating i-cancel yung isang y. So, ang magiging sagot natin is logarithm of x cubed all over y. So, again, yan yung parang simplified form or parang kung single term lang siya. So, pero pwede rin natin siya ulit i-expand. So, ibig sabihin yan, yung logarithm of x cubed over y natin equal din. So, baligtad naman. From naka-divide niyan, ang gagawin natin, i-expand natin, naka-minus naman sila. So, ang mangyayari niyan dito is logarithm of x cubed minus logarithm of y. So, ayan, in-expand natin, pero same lang yung value nila. So, next, proceed muna ako dun sa next property and then later mag-solve pa tayo ng mas medyo complex na problem regarding dun sa mga properties natin. Pero explain ko muna yung mga ibang properties. So, next, move naman tayo dito sa next property natin. So, ang next property, kapag meron kayong nakita na logarithm of m raised to n to base b. So again, ito, ibig sabihin, merong exponent yung m natin or yung nasa loob ng logarithm. Naka-raise to siya naka-raise siya sa n. So kapag ganun, pwede rin nating ma-simplify ito. So ito, equal lang siya. Ang nangyayari lang is binababa lang natin yung exponent niya. Nagiging lang coefficient. So ang mangyayari niyan dito, yung n, bababa lang natin siya dito. So, yung n na to, bababa lang natin siya dito. That means, equal lang siya sa n multiplied by logarithm of m to base b. So, ayun. Or vice versa. Pwedeng baligtad. So, ibig sabihin, kapag meron tayong naka-coefficient dito or naka-multiply sa logarithm, pwede natin siyang itaas and gawin natin siyang exponent ng m. So, provided na yung n na to is exponent ng buong m. So, baka yung iba kasi nakakita lang ng exponent dun sa loob, ang gagawin is ibababa na kaagad. Hindi siya ganon. Dapat sinecheck pa natin if yung n ba na yan is exponent ng buong nasa loob. So, for example, yung simpleng example muna. So, for example, meron tayong logarithm of x cubed. Ang logarithm of x cubed, pwede rin natin siyang sabihin or isulat as 3 logarithm of x. Ang ginawa natin, binabalang natin yung exponent. So, same case, kapag naman what if ang meron tayo is 5 ln of x. So, ang 5 ln of x is just equal sa ln of x raised to 5. So, ang ginawa naman natin is tinaas natin yung exponent. So, applicable na yan sa logarithm tsaka ln na yung mga properties na dinidiscuss ko. So, bakit importante na alam natin yung property na yan? Kasi ano ba yung sabi ko kanina dun sa mga ito logarithm, mapagko-combine lang natin yan if wala tayong coefficient dito or walang naka-multiply dun sa logarithm natin. So, ibig sabihin, kapag meron naka-multiply dyan, kung gusto natin pagsamahin, ang gawin natin is i-raise na lang natin or i-apply natin to itaas natin siya as exponent para magiging ln na lang. So, ayun. So, paano naman kapag ganito? So, meron tayong logarithm of, so let's say, logarithm of, okay, sa taas na lang. So, paano kapag ang given natin is ganito? So, logarithm of p to base p or, ay, hindi pala. Logarithm of 5 to base 5. So, raised to p. Ayan. So, ito yung p natin exponent ng 5. So, that means pwede natin siyang baba. P logarithm of 5 to base 5. Eh, saan ba equal to? Logarithm of 5 to base 5. Diba? Yung sa na
explain kong isang property kanina, kapag parehas 'to, automatic 1 na siya. So ito, 1 na agad 'to. So ang answer natin dito is P. So next, ito yung sinasabi ko kanina na huwag kayong basta-basta na magbababa ng exponent. Kasi for example, ang given nyo is ganito lang, logarithm of uh, logarithm of 8x squared. Ayan. Ang logarithm of 8x squared, hindi natin pwedeng ibaba yung squared na to. So bakit? Kasi ang squared na yan, ang exponent lang siya nung x. Ano ba yung sabi ko kanina? Na dapat yung exponent nung para magamit natin yung property na to, exponent siya dapat nung nasa loob. So dapat ibig sabihin dapat yung pagkakasulat is logarithm of 2 8x squared. Kapag ganito, pwede natin siyang ibaba. Pero hindi naman yun yung given natin. Ganito yung given natin. So, ibig sabihin niyan, hindi nyo mabababa yung 2. Kasi hindi naman siya exponent ng buong nasa loob. So, pero pwede rin natin ma-simplify ito. Ang gawin natin, apply na lang natin yung property ng ah, yung addition ng logarithm. Diba? Since naka-multiply yung nasa loob, pwede natin paghiwalay yan. So, logarithm of 8 to base 2 plus logarithm of x squared to base 2. Saan equal ang logarithm of 8 to base 2? So, 2 raised to 3. So, magiging lang tong 3 plus ito niyan, pwede nating ibaba to, yung 2 natin. So, ang pwede maging 3 plus 2 logarithm of x to base 2. So, ito na yung magiging sagot mo. Kung pinapasimplify lang. So, next. Dito naman. So, try natin to. Then, proceed tayo sa next property. So, logarithm of 27 x raised to 1/3. So, ayan. Logarithm of 27x raised to 1/3 to base 3. So, ayan. Ito, yung 1/3 natin, exponent siya ng buo. So, that means, pwede natin ibaba ka agad. 1/3 logarithm of 3, 27x. So, next step, pwede natin ma-simplify yung nasa loob. So, meron tayong 1/3. So, expand natin to, yung buong logarithm na to. Multiplied by, so magiging tong logarithm of 27 to base 3. So, since naka-multiply yan, pwede natin paghiwalay. Logarithm of x to base 3. So, saan equal to? Logarithm of 27 to base 3. Equal lang sa 3. So, magiging tong 1/3 multiplied by 3 plus logarithm of x to base 3. So, ang sagot is just 1/3. Distribute lang natin to. Meron tayong 1/3 times 3 is just 1. So, 1 plus 1/3 logarithm of x to base 3. Or, another form nito is, pwede ring sabihin na 1 plus, kung itataas natin to, so kung itataas ko siya dito, magre-raise to 1/3 lang, or cube root. So, magiging 1 plus logarithm of cube root of x to base 3. So, same lang yan. Iba lang yung format niya. So, ang ginawa ko, tinaas ko lang yung 1/3 as exponent, which is x raised to 1/3. Diba, ang x raised to 1/3 natin is just cube root. Next. So, next, proceed naman tayo sa next property. So, yung next property natin is, eto. Kapag nakakakita kayo ng b raised to logarithm of
m to base b. So kapag daw merong ganito, so eto meron kayong base na b tapos ni-raise siya sa logarithm of base b. Ang answer daw dito is equal lang sa m. So tatandaan nyo yan, yung property na yan. So ibig sabihin parang nagka-cancel out lang yung dalawang to. So equal na siya sa m. So paano nangyari yon? So let's say hindi pa natin alam yung value nito. So let's say y muna yung sagot. Y is equal to logarithm of m to base b. So kunwari, hindi muna natin alam na m yung sagot. So dapat palabas niya natin na m yung sagot natin dito. So ano pala, naka B pala to. So ayan, pakita lang natin na dapat equal sa m yung y niyan natin. So y is just equal sa ganito. So ang gagawin ko niyan, so prove lang natin kasi property daw siya. So tandaan niyo yan. So box ko na lang. So property to. So ang gawin ko lang para ma-simplify natin siya is i-logarithm ko both sides of the equation kasi equation na yan to. So kapag nagmamanipulate kung ano yung ginawa sa left, yun din yung gagawin sa right. So ang gagawin ko is lo-logarithm ko both sides of the equation to base b. So, para meron tayong mapalabas dito, dun sa left side. So, nilogarithm natin both sides to base b. So, then sulat ko lang to, b logarithm of m to base b. So, next, ito pwede na nating applyan ng property. Kasi kung titignan nyo, yung b natin na to, itong b na to, ito yung nasa loob ng logarithm. And then, exponent lang ito. So, ang pwede natin gawin yan is ibababa ko lang to papunta dito. So, ang mangyayari, logarithm of y to base b is just equal sa logarithm of m to base b multiplied by logarithm of b to base b. Saan ba equal to? Again, parehas sila. So, that means equal na to sa 1. So, ang matitira natin is logarithm of y to base b is equal to logarithm of m to base b. So, kung titignan nyo, yung parehas silang naka-logarithm with respect to b. That means, pwede na din natin sabihin na y is equal to m. Kasi parehas na naka-logarithm to base b. So, parang katulad nung sa last property natin, nung properties of exponents, na if a raised to m is equal to a raised to n, then m is equal to n. So, same case dito. Parehas kasi na naka-logarithm both sides, tas parehas na naka-base b. So, that means equal lang dapat yung nasa loob kasi meron tayong equal sign. So, na-prove natin na kapag ganito yung given, equal lang siya sa m. So, ibig sabihin yan, kapag naman merong e raised to ln of m, equal na lang din to sa m. So, bakit? Ibig sabihin, nagka-cancel out lang yung dalawang to. So, paano naman naging ganon? Kasi 'di ba, ang ln, kung isusulat ko in terms of logarithm, logarithm of e lang to base m. E di, same format lang siya dito. Parehas yung exponent and then parehas yung naka-base dun sa logarithm, edi equal din sa m to. Or pwede rin natin siyang gamitin or i-prove. So let's say ano muna, yung equation natin is just y is equal to e raised to ln of m. So ang gawin ko, i-ln ko lang both sides. So kapag in-ln ko both sides, meron tayong ln of y is equal to, pwede na nating baba yung ln of m. So ln of m multiplied by ln of e. So again, ano ba yung ln of e? So nasabi ko na yan kanina, equal lang yan sa 1. So matitira, ln of y is equal to ln of m, or y is equal to m. So y is equal to m, mag-end up lang din tayo dito. So meron tayong ganyang property.
So, for example, meron kayo, paano ko kapag ang given nyo lang is ln of e raised to x. So, kapag meron kayong given na ganyan, ln of e raised to x, equal na lang din to sa x. Kasi, di ba, una, ang x na to, pwede natin siyang ibaba, x ln of e. Eh, saan equal lang ln of e? 1. So, x na lang to. So, basta meron kayong ln of e raised to m, I think, nandun siya sa kanina, dun sa, hindi, wala pala siya dun sa kanina. Kapag ganito naman, ln of e, ang ginawa ko lang, in-apply natin yung property, since exponent to, binaba ko lang. So, x multiplied by ln of is equal sa x. So, next, try na tayo ng mga nagsisimplify naman ng problems. So, bali more examples na lang yan kasi na-discuss ko na lahat ng properties natin. So, isa din pala sa properties to, yung ganito, kapag parehas yung both sides of the equation natin na naka-logarithm with respect to base b or parehas na ln. So, pwede nating equate na lang yun nasa loob. So, ayan. So, try natin to. So, simplify or simplify natin yung value. So, ang given is logarithm of xy to base 2 minus logarithm of x squared to base 2. So, ayan. Since naka-minus tayo, that means kung sisimplify natin ko, combine pwede naman kasi parehas silang merong 2. So, kung i-expand na, sisimplify natin, equal lang to sa logarithm of, di-divide niya natin. Kasi naka-minus tayo dito, meron tayong xy all over x squared. Or, mangyayari, magiging lang tong logarithm of, cancel yung isang x, matitira y over x na lang to base 2. So, yan na yung combined form niya. So, kung gusto naman nating expand, since naka-divide to, pwede nating i-pag-subtract sila. So, logarithm of y to base 2 minus logarithm of x to base 2. So, equal lang yung values nung dalawang. So, next. Ito naman. So, meron tayong logarithm. So actually pala, kapag ganyan, ganito yung mga problem natin. Kapag pinapasimplify lang, meron tayong dalawang possible solution. Pero ito na yung mabilis, yung combine muna and then expand. Pero possible din yung i-expand natin agad sila. So paano naman kapag try natin kung what if inuna natin i-expand muna? Dapat mag-a-arrive tayo sa same answer. Kasi ito, kung titignan nyo, pwede nga naman siyang i-expand. So, ang mangyayari lang, magiging tong logarithm of x to base 2, yung first term muna, since naka-multiply yan, pwede nating paghiwalay, logarithm of y to base 2. Minus, ito, gamitan natin siya ng property, meron tayong 2 sa taas as exponent, ibaba ko lang. So, magiging tong 2 logarithm of x to base 2. Then, combine na lang natin, properties of combine. Or simplify na muna kasi kung titignan nyo, same term lang to. Parehas silang logarithm of x to base 2. Positive 1 minus 2. So, ang matitira is logarithm of y to base 2 minus logarithm of x to base 2. So, which is same lang. And then, pwede nyo nang combine. Logarithm of, since naka-positive to, ito yung nasa taas over x. So, nag-arrive tayo sa same answer. Kahit na magkaiba tayo ng inuna. Pero syempre, mas madali na simplify nyo na muna or combine nyo na muna before nyo expand ulit. Lalo na kapag kasi mahaba na yung problem natin, kapag inuna nating i-expand, try pa tayong isa niyan. Kapag inuna nating expand,
humahaba yung sagot. So eto, try natin 'to or humahaba yung solution. So what if meron tayong given logarithm of 8x squared over y to base 2 plus logarithm of 2xy to base 2. So una, kung a-add muna natin sila, kung si-simplify natin agad, pwede nating i-multiply kasi parehas sila ng base. So magiging tong logarithm of base 2, so meron tayong 8x squared over y multiplied by 2xy. So simplify na lang natin, magiging lang yang logarithm of, so base 2 tayo, magiging tong 16. So meron tayong x cube. 16x cube na lang kasi cancel yung y, isang y. So, ayan na pala, logarithm of 16x cube to base 2. So, para makuha natin yung value, kasi meron tayong mapapalabas na constant lang dito, pwede nating ipag-expand. So, pwede nating sabihin na equal yan sa logarithm of 16 to base 2 plus logarithm of x cube to base 2. Or equal to sa logarithm of 16 to base 2. So, ano yung exponent niya? So, equal sa 4. Plus, pwede nating baba itong 3. So, 3 logarithm of x to base 2. Ayan. Ito yung simplified. Mas simplified to compared dito kasi meron pa tayong napalabas na value. So, try natin. Kung ito medyo mahaba lang yung solution niyan natin. Try natin what if, ang ginawa ko, in-expand ko agad. Kaso lang kasi, mas mahaba lang yung solution. Pero to prove lang na parehas dapat yung makukuha. 'Di ba ito yung given natin, pwede nating expand kaagad. So since naka-multiply yung sa taas, kung titignan nyo, pwede na nating expand kasi. Gawin nating 8 to base 2. Naka-multiply siya sa x squared. So that means pwede yung logarithm of x squared to base 2. And then naka-divide naman sa y. Minus, kaya ima-minus lang natin. Logarithm of y to base 2 plus yung sa kabila naman. So, plus logarithm of 2 to base 2. Expand lang ulit natin yan. Logarithm of x to base 2 plus logarithm of y to base 2. Then simplify. So, ito logarithm of 8 to base 2. Equal na agad yan sa 3. So, meron tayong 3. So, ito naman, meron tayong logarithm of x squared to base 2, pwede natin siyang ibaba. So, magiging itong 2 logarithm of x to base 2. So, ito naman kung titignan nyo, meron tayong negative logarithm of y, positive logarithm of y to base 2. So, cancel lang yan. So, plus, ito naman, logarithm of 2 to base 2, alam natin 1 lang yan, plus logarithm of x to base 2. So, that means, pwede natin siyang masimplify. So, 3 plus 1, meron tayong 4, plus ito, same term lang yan kasi parehas silang logarithm of x to base 2 plus 3 logarithm of x to base 2. So, nag-arrive lang tayo sa same answer. Pero magkaiba yung solution natin. So, parang dun sa dun sa, 'di ba, properties of exponents natin, possible na magkakaiba yung solution, depende dun sa uunahin, pero laging nag-a-arrive sa same answer as long as na sinusundan natin yung mga tamang properties. So, next. So, ito pala, pakita lang natin na parang gumamit lang tayo ng property, no? 'Di ba, yung isa sa mga property natin is logarithm of m to base b minus logarithm of n to base b. 'Di ba ang nangyayari, magiging lang tong logarithm of m over n. So, pakita lang natin or i-prove lang natin gamit yung ibang property. Do ano lang 'yan, parang side ano lang, ah, dinagdag ko lang.
So, 'di ba, meron tayong property na kapag tinaas natin yung coefficient nito papunta dito, ang nangyayari is or puwedeng itaas lang natin. So, that means kunwari, meron tayong -1 yan dito na exponent. So, ibig sabihin parang, puwede ko rin siyang isulat as logarithm of m to base b plus -1 logarithm of n to base b. Same lang yan. So, parang pinalabas ko lang yung -1, same lang 'to. So, ang gagawin ko niyan is itataas ko siya do'n sa kabila. So, ibig sabihin magiging lang 'tong plus logarithm of n raised to -1 to base b. So, ibig sabihin niyan, ang mangyayari magiging lang 'tong since naka-add sila, puwede ko na silang i-multiply na lang. So, kung mu-multiply natin o kaya isulat ko na muna, ayusin ko na muna 'to. Saan ba equal ang logarithm of n raised to -1? Kapag negative yung exponent, kung gusto natin maging positive, ibababa ko lang. So, magiging lang 'tong logarithm of b of 1/n. Eto, yung n raised to -1, naging lang siyang 1/n. So, since add yan, mu-multiply lang natin logarithm of m multiplied by 1/n. Numerator to numerator, denominator to denominator. So, m/n lang 'to. So, ibig sabihin umikot lang tayo dun sa property. So, parang related lang naman sila sa isa't isa. So, ayun. Next, proceed tayo sa next example. So, paano naman kapag ganito yung example natin? So, meron tayong logarithm of 9xy squared to base 3 minus logarithm of 27xy to base 3. So, isa na lang gagawin kong solution na yung yung pagsamahin ko na muna. So, since meron tayong logarithm na naka-minus, that means ide-divide lang natin yung nasa loob. So, meron tayong 9xy squared all over 27xy. So, ang mangyayari, cancel lang yung isang x, ang matitira na lang isang y. So, cancel yung isang y. 9/27, so magiging over 3 na lang tayo. So, rewrite ko lang, magiging tong logarithm of y over 3 to base 3. Ayan, to base 3. Or, pwede pa nating simplify. So, 'di ba, naka-divide 'to. Ang mangyayari, pwede nating gawing logarithm of y to base 3 minus yung logarithm nung naka-divide, 3 to base 3. Or final answer natin will be logarithm of y to base 3 saan equal to? Equal lang sa 1. So, ito yung magiging ah, final answer natin. Next, next example. So, ito involved naman equation naman. So, paano kapag ganito? Solve for x lang. So, let's say solve for x. So, solve for x. Pero meron na tayong equation na involved. So, what if ang given nyo is 2 logarithm of 4 to base b plus logarithm of 5 to base b is equal minus, so meron tayong minus logarithm of 10 to base b is equal to logarithm of x to base b. So, paano niyan natin solve to? Siyempre, pag isosolve natin yan, kailangan ang gawin muna natin is to simplify muna natin both sides of the equation. So, siyempre, dapat iisang logarithm lang sila para ma-equate natin yung nasa loob. So, 'di ba, dapat parang sulat ko na lang yung parang additional property natin. So, let's see, kapag meron tayong logarithm of m to base b is equal to logarithm of n to base b, then ang m natin is equal to n. So, kailangan nasa ganitong format sila. Parehas na naka-logarithm and parehas yung base.
Or syempre, pwede rin na ln of m is equal to ln of n, then m is equal to n. Kasi nga, ang ln is just logarithm to base e. So, ayan. Ang gawin na lang natin is combine na lang natin. Since pare-pares naman yung base natin. Combine, simplify na lang natin lahat ng nasa left and then lahat ng nasa right kung meron man need na i-simplify. So, proceed tayo dun sa problem. Ang problema niya natin dito, meron tayong 2. Meron tayong coefficient. Ano ba yung sabi ko kanina? Pwede lang natin mapag-combine yan if wala tayong nakamultiply dun sa logarithm. Kapag meron tayong nakamultiply, ibig sabihin, kailangan nating gamitan ng ibang property. So, para mawala to, ang gagawin natin, itataas lang natin siya dito. So, magiging siyang logarithm of 4 raised to 2 to base b plus logarithm of 5 to base b minus logarithm of 10 to base b is equal to logarithm of x to base b. After that, pwede na nating pagsama-samahin. So, magiging lang tong logarithm of, nakamultiply ito. So, that means 16. 16. Ito, logarithm of 16. I-multiply ko na agad dun sa 5. Kasi ko-combine na natin. Yung sa left side. Itong tatlo. Naka-multiply niyan to. Yung 4 squared, which is 16, tsaka 5. Divided by 10 is equal to logarithm of x to base b. So, ito niyan, 16 times 5 is just 80. So, and then over 10. So, 16 times 5, 80 over 10. So, magiging 8 lang. So, is equal to logarithm of x to base b. So, parehas silang naka-base b, logarithm, both sides. Ibig sabihin, ang x natin is equivalent to 8. So, try pa tayo ng ibang example. So, try tayo ng example. What if ang given naman natin is ganito? So, ang given is logarithm of 8 to base b plus logarithm of x squared to base b is equal to logarithm of x to base b. Ayan, solve for x lang din. So, pwede nating simplify agad. Total, hindi naman siya masyadong complicated. Ang gawin natin, combine na muna natin tong dalawa. So, 8x squared kaagad is equal to logarithm of x to base b. So, pwede nating equate. Equate na kaagad yung nasa loob kasi pares na sila ang logarithm to base b. So, 8x squared is equal to x. So, to solve for the value of x, so since pares na lang merong x, pwede nating i-divide muna. So, i-divide ko muna both sides by x para hindi lang tayo nalilito. Magiging tong 8x is equal to 1. Pero ang kailangan kasi natin is the value of x. So, divide lang ulit natin both sides by 8. Though pwede nyo namang divide ng diretso dito. Pinakita ko lang para ma-isolate lang muna natin yung x. So, cancel to. Ang x natin is 1 over 8. Next. Paano kapag ganito? So, try natin to. Meron tayong 3 logarithm of
Ito simplify lang, logarithm of ayan, x to base 2 plus logarithm of x squared to base 2 plus 3 is equal to logarithm of ayan. So simplify lang. Or to solve lang natin yung value ng x if meron mang masasolve or x squared na to. Ayan yan. Try lang natin. Though ginawa ko lang yun ngayon kaya di ko sure if may makukuha. So ayan. Simplify lang muna natin. Paano niya natin makukuha yung value niya? So paano tayo merong masasolve na value? So ang pwede niya natin gawin is pwede nating i-combine or pwede tayong mag-combine. So kung magko-combine tayo, ang problema natin meron tayong 3. Kaso lang, ang 3, saan ba niya natin pwedeng gawin yung 3? Saan equal ang 3 natin? So syempre ang goal natin is makapagpalabas tayo ng logarithm to base 2 para ma-equate natin yung mga nasa loob. So, ibig sabihin niyan, ito, for example, ito, meron tayong logarithm of x to base 2, i-raise ko ng 3. Kasi, para mapagsama-sama natin, dito wala tayong problema. Logarithm of x squared to base 2. Dito rin, sa dulo, gagamitan lang natin siya ng property, itataas ko lang siya dito, so that means x squared, and then naka-squared pa. So, magiging tong logarithm of x squared to base 2 or x raised to 4 to base 2. So, paano niyo yun dito? Yung sa ah, logarithm of or yung 3, paano natin mapapalabas to? Or paano tayo magkakaroon ng logarithm of 2? So, eto niyan, alam natin 3 yan. 'Di ba kung 3, at 3, kung magmumultiply tayo ng 1, 3 pa din. Pero kung gagamitan natin siya ng logarithm, paano natin mapapalabas yung 1? Yung base natin para-parehas na may 2. So, ibig sabihin ang 3 equal lang din sa logarithm of 2 to base 2. So, equal lang yan. Kasi ito, yung logarithm of 2 to base 2 natin is just 1. So, 3 logarithm of 2 to base 2. So, ang mangyayari niyan, magiging lang tong logarithm of 2. So, meron tayong x cubed plus logarithm of x squared to base 2 plus logarithm of 2 raised to 3 to base 2 is equal to logarithm of x raised to 4 to base 2. So, pwede na natin combine kasi base 2 na lahat. So, logarithm, so naka-base 2 tayo, meron tayong x cubed multiplied by x squared, which is x raised to 5, multiplied by 8. So, 2 raised to 3, 8 na. So, 8x raised to 5 is equal to logarithm of x raised to 4 to base 2. So, parehas na yung base natin. So, magiging na itong 8x raised to 5 is equal to x raised to 4. So, para ma-solve natin yung value ng x, cancel lang naman yung 4 na x raised to 4. So, divide ko lang by x raised to 4. So, ang matitira is 8x is equal to 1. Or divide lang natin both sides by 8. Ang x natin is equal to 1 over 8. Nagkataon lang to na parehas yung sagot. Ayun. Ang sagot natin dito is 1 over 8. So again, ganito yung gagawin nyo. Kung gusto nyong mapalabas yung logarithm out of a whole number. So, ito naman. So, ano naman yung solve for x lang din.
So, meron tayong ln of x squared plus x minus 2 is equal sa ln of x plus ln of x minus 1. So, ayan, ln. So, ibig sabihin, simplify lang niya natin both sides na dapat parehas silang ln. Yung sa left side natin, wala tayong problema. ln na yan. ln x squared minus plus x minus 2 is equal to, ito parehas silang ln. So, ibig sabihin, logarithm of, ano lang yan, logarithm na naka-base sa e. So, naka-add yan. So, pwede nating i-multiply. So, ito niyan, magiging tong x multiplied by x minus 1. So, ln of x squared plus x minus 2 is equal to ln of, so distribute lang natin siya dito, x squared minus x. So, dinistribute ko lang yung x. So, after nun, pwede na nating equate yung nasa loob. So, x squared plus x minus 2 is just equal sa x squared minus x. So, transpose ko na lang lahat ng merong x sa kabilang side. Pero ito cancel na to. Kasi nga, kapag tinranspose natin, mama-minus lang. Ito naman, x. Itong negative x, magpa-positive x lang dito. And then, yung negative 2, transpose natin sa kabila, magpa-positive 2 lang. So, 2x is equal to 2. So, divide lang both sides by 2. Ang answer natin will be 1. So, ayan. Ayan yung discussion natin regarding dun sa properties of logarithm. So, may sasend akong ano niyan, PDF. Pwede nyong may mga practice problems doon and then meron din mga answers. Pero magbibigay din ako ng activity. So, separate activity na sasagutan ninyo. So, if ever man na may tanong kayo regarding sa discussion na to, so, pwedeng i-message na lang ako.